Amen. Thank you, Sister Nice. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At sino po yung nagluto ngayon? Hindi. Ang ibig sabihin, nagluto ng hapunan, hindi po yung, yung pista. Amen. At alam ko po, marami ang mga nakasarang daan. Ewan ko ngayon kung sinara nila kasi mahaga akong umalis kasi nga kahapon. Talagang napakabigat ng traffic. Anyway po, at nandito po tayo upang tayo ay muli mapapurian ng ating Diyos at madakila, gitlalo sa ating pananambaan sa bawat isa sapagkat ito ang angad ng Diyos sa atin. Napipiliin natin ang pinakamabuti at ito ang pinakamabuti sapagkat pinili natin na tayo ay maparito bagamat maraming kaabalahan, subalit tayo na nandito, tayo po'y pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya, andito pa rin po tayo sa ating pag-aaral sa mga unfailing faith na kung saan believers with unfailing faith sapagkat ito ay huling buwan ng ating mga aaralin sa unfailing faith itong November na to. O maaaring baka ang ating punong pastor, iba naman ang kanyang isisiris sa ating aralin. Subalit, dito sa ating aralin ngayon, sa nakarang linggo, napag-aralan po natin yung the unfailing faith of blind man Bartimaeus, na kung saan siya ay pinagpala ng Diyos sa kanyang pananampalataya sapagkat pinakita niya kung gaano kasidhi at ang kanyang pagkilala at pag-ingi ng kahabagan sa ating Panginoon. Ang kahabagan naman ng Diyos ay kanyang nakamit sapagkat tunay nga hindi siya uminto sa kanyang pananalangin at ito'y pinang-awakan niya. Amen. Kaya naiisin din po natin sa ating sarili na ganon din ang ating magiging ugali na kung saan na ang ating pananampalataya ay isang nakasentro sa Diyos na kung saan na mayroon man tayong paghingi, kagaya ni Bartimaeus, huwag nating i-give up. At ito'y patuloy pa rin nating idalangin sapagkat mahabagin ang ating Diyos. Amen. Kaya sa gabing ito po, atin naman pong aaralin ng isang napakagandang serye na naman na ating tudungayin sa buhay po ni Mary of Bethany, na kung saan si Mary. At ito ay ating aaralin sapagkat dito makikita natin kung papaano ang karakter ni Mary na sa kanyang pananampalataya ay hindi rin nag-give up at pinili niya ang mabuti. Kagaya ang sinabi ko kanina, tayo pinili natin ang pinakamahinam. Sapagkat dito sa ating aaralin ngayon, makita natin kung paano ang pagpili ni Mary na ito ay isang bagay na pinaka-importante sa bawat Kristiyano. Dito po sa aklat ng Luke, chapter 10, verse 38 and 42. Basahin po natin ang ating teksto. Now it happened, as they went, that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who had also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Iyahan mo po sa aming kalagitnahan na ang iyong banal na Espiritu ang magbigay ng unawa sa bawat isa sa amin. At amin pong dalangin, Panginoon, na kami ay pangunahan sa bawat isa sa ganoon, Panginoon. Anuman ang aming marinig, ito ay magdala ng kalakasan
at encouragement sa aming mga buhay spiritual. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang araw na ito, O Diyos, ay napaka-busy, subalit gitlalo, Panginoon, ang pagdating ng aking mga kapatiran, pinili nila ang pinakamahinam at pinakamabuti. Ayon, Panginoon, sa iyong sinabi, sa iyong salita. Salamat po, O Diyos, sapagkat anuman po ang kanilang hinihingi sa aming kalagitnaan, ikaw ang magpala at ikaw po, Panginoon, ang magkaloob sa lahat ng bagay na kanilang inaasaan. Panginoong Yesus, tunay nga ikaw ay mabuti sapagkat kailanman ay hindi ka nagpabaya sa bawat isa sa amin. At kung mayroon po, Panginoon, sa aming kalagitnaan, humingi ng kagalingan, habang naririnig niya ang iyong salita, siya'y magkakaroon, Panginoon, ng kagalingan. At kapayapaan sa puso, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay pagkakaloob mo. Higit lalo, O Diyos, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, Panginoon, samaan mo kami, maging ang iyong lingkod, O Diyos. Pangunaan mo ko sapagkat anuman ang aking sasabihin, pawang ang salita mo lang, Panginoon, at hindi ang aking sarili na opinion, bagkus ito po, O Diyos, ay aking dalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Salamat po, purihin ka at dakilain ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, naranasan niyo na po ba na kumisan ay mayroong special na tao na limbawa ay dadalo sa inyo o nagpasabi o kaya naman ay may ginawa na tulong o kabutihan pagkatapos ay pasasalamatan. Siyempre, dito sa ating paksa, sa ating binasa, makita natin na kung babasahin niyo po itong talatang ito mula sa Luke at ito'y nakatala rin sa John, Matthew, na kung saan ito ay patungkol sa isang pangyayari sa kapatid ni Martha at na si Lazarus. Subalit dito, marami tayong matututunan at kukuha lang ho tayo ng paksa ayon dito sa isang pinakita ng may matibay na pananampalataya na si Mary. At 3 punto lang po ang aking ihahatid sa inyo sa gabing ito at dito tayo magbulay-bulay sa kanyang salita. Sabi nga, there are many lessons to learn from the life of Mary. His sister Martha and Lazarus who was resurrected by Christ. Kung saan na katunayan si Lazaro talaga na binuhay ng ating Panginoon Diyos. The main 3 points that we are about is discussed are more than enough to inspire our faith in Christ to grow stronger in our faith. Kaya nga po, Mary had an unfailing faith in God because she sat at Jesus' feet to listen to Him. Pinili po niya na kung saan na siya ay maupo. Kaya nga, ulitin ho natin ang ating teksto na ating binasa. Dito sabi nga, sa Luke chapter 10, verse 38 and 42, now it is happened, as they went, that he entered in a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not taken away from it. So dito, mayroon mong pinagkaiba dito si Mary at si Martha. Samantalang ang ating Panginoon nung siya ay pumasok sa taanan ni Martha, wala na siyang ginawa kundi nag-abala sa paghahanda. Alam niyo po, hindi naman po masama yung ginagawa ni Martha na kung saan yes of course, isipin mo na ang isang dakilang guro
at gumagawa ng imala, pagkatapos ay pupunta sa iyong tahanan, siyempre, ikaw naman ay maghahanda or aasikasuin mo pati ang kanyang mga pasal. At dito, na-focus ang sarili ni Martha doon sa kanyang ginagawa na tila ito ay napagod. Napagod siya sa kaabala kasi nga, ang sabi nga sa Panginoon, nakuha pa niyang turuan ng ating Panginoong Yesus. Lord, sabi niya, wala ba kayong pakialam? Sabihan mo naman ng aking kapatid na tulungan ako. Pagod na ako. So dito, kung paano sinabihan siya ng ating Panginoon, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Ito ang kanyang sinabi kay Martha. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part. Ano ang pinakamaalaga dito? Ang ginawa po ni Mary, sapagkat siya ay nagnanasang sumunod sa ating Panginoon, at noong panahong iyon ay si Joan lang ang sumusuporta o nakikisali sa mga apostles, sapagkat may kakayaan siya sa buhay, siya ay sumusuporta ng financial sa gawain noong unang yon. At itong si Mary, siya ay mayroon ding pagnanasa na makisali sa kanila, bagamat ang mga babae noong panahong yun ay napag-iwanan kasi ang tinuturuan lagi ng rabbi o ang teacher, ang ating Panginoon ay mga lalaki, alos, mga kalalakian. Subalit itong si Mary, ang kanyang sarili ay kanyang isinasama doon sa pagsunod sa Panginoon. Kaya makikita mo kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya ang ating Panginoong Yesus, ang sabi niya, pinili niya ang pinakamainam. At ang pinakamainam na yan ay hindi pwedeng mawala sa kanya. Alam niyo po, sa pagkakataong ito, hindi naman pinag-uusapan Martha versus Mary. Hindi po natin sila pinagkukumpara kung paano na ang bagay na kanilang ginagawa ay sasabihin nating mali si Martha o tama si Mary. Kundi dito, atin pong nakikita sa atin, kapag ang isang ministry ay wala sa iyong puso, tiyak, ikaw ay makakaramdam ng pagod. O kaya kapag ikaw ay sumusunod na iniisip mo para magawa mo lang ito at may pakita na hindi naman na buong-buo sa iyong kalooban kung paano mo ginagawa ito at hindi mo sinentro sa Panginoon, mapapagod ka. Kaya dito, napagod siya. Wala ba kayong pakialam, Panginoon, na bakit hindi nyo sabihan ng aking kapatid na si Mary ako ay kanyang tulungan? Kaya nga, kapag tayo ay gumagawa, kinakailangan ang lahat ng ating ginagawa ay nakasentro sa ating Panginoon na kung saan ito ay napapaukol sa Kanya ang lahat ng ating ginagawa. Kung halimbawa man na ikaw ay nagmi-ministry, mayroon mang nakakakita o walang nakakakita, gawin mo pa rin ang pinaka-the best mo para sa Diyos. Amen. Hindi para sa tao. Kasi kung ginagawa mo ito upang sa ganoon ay ikaw ay iangat lang ng isang tao o kaya naman ay angahan ka o kaya sabihan na ikaw ay masipag, ikaw ay napakaraming ministeryo at ito ay delikado po. Delikado ito. Baka lumaki pa ang iyong ulo at sasabihin mo, o nga, kakaiba ako sa kanila. Hindi ako katulad ng iba. Ito ang magiging isang kadahilanan kung papaano ikaw ay mahuhulog doon sa kasalanan. Una, malagay ang iyong sarili sa sentro sapagkat lagi mong tinitingnan ang iyong sarili na ikaw ay nakaangat sa iba. Kaya may sinabi ang Panginoon, huwag nating ipagmapuri ang ating sarili, bagkus ang tingin natin sa ating sarili nakakahigit ang ibang tao upang sa ganoon manatili ang kababaan ng loob habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen.
Huwag mong sabihin na ikaw ay nakakaigit sa taong ito. Ano man ang iyong kalalagayan sa ministry ng Panginoon. Ikaw man ay mga hawit, ikaw man ay gumigitara, ikaw man ay lumalabas na nagtuturo, o sa mga Sunday school, basta't ang iyong sarili ay ipagpalagay mo na ikaw ay naglilingkod kay Kristo at sa paanan ng ating Panginoon ng lahat ng iyong ginagawa ay iyong inahandog. Amen. Sa ganoon, tayo po ay ma-remind. Kasi, sabi nga dito, she sat at Jesus' feet to listen to Him. Kaya nga, dito ho, makikita natin, Lord, sabi nga ni Martha, ang ating pong nakita rito, ang lahat ng kanilang ginagawa, ang ginagawa ni Martha at ang ginagawa ni Maria ay para sa Panginoon naman. Kaya lang, nakaramdam siya ng pagod sapagkat nga ang focus niya ay hindi doon sa ninanasa ng ating Panginoon. Kaya nga sinabihan siya, pinili ni Mary ang pinakamabuti o ang pinakaimportante. Sabi nga, but one thing is needed. And Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Kaya dito, makikita po natin, in the book of Psalms 9 verse 10, those who know your name trust in you for you. Lord, have never forsaken those who seek you. Ito ho ang sino man na nakakakilala ng lubusan sa Panginoon o ang sino man na ang kanyang ginagawa ay napapaukol sa ating Panginoon. Kaya lahat ng mga bagay na ating gagawin, kinakailangan po na ito ay maibigay natin at ito'y maihandog natin sa paanan ng ating Panginoon. Sa ganoon, tayo po ay hindi makaranas ng pagod sa ating ginagawa. And Psalms 105 verse 3 and 4, glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength, seek His face always. Kinakailangan, hanapin mo kung ano ang will ng Panginoon. In the Old Testament, alam po ninyo, in the Old Testament, the greatest possession is the close fellowship with God as one portion in life. In the Old Testament. Ganon na lamang ang kanilang kasidi na kung saan kapag meron silang close fellowship sa Panginoon, yun ang kanilang inahanap. At yun ang portion na kanilang laging inaasahan sa kanilang mga buhay. Kaya makikita mo po kung saan. In Psalms 157, sabi nga ni David, the Lord is my portion. I promise to keep your word. And Psalm 16 verse 8, sabi nga, the Lord is my chosen portion. ESV po ito. And my cup, your old, my love. So dito, angad nila lagi yan. Kaya, bawat isa sa atin, kung tayo ay mayroong ginagawa patungkol sa Diyos, kinakailangan po na tayo ay mayroong pagpapakumbaba. Ibig sabihin, kaya siya ay umupo sa paanan ng Panginoon, siya ay naupo, at siya ay nakinig, pinili niyang pinakamainam, ibig sabihin, lahat ng bagay ay hindi mo maihambing sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. The Word of God is treasure. Tandahan po natin, ang bawat salita ng Diyos na ating naririnig, ito ay mayroong dinadala sa atin na kabutihan. Amen. At ito ang naglilinis sa atin. Kaya nga, bawat isa, kailangan na magkaroon po tayo ng isang pakikinig sa salita ng Panginoon. At napaka-importante na kapag ikaw ay nakinig sa salita ng Diyos sapagkat ito ang magdadala ng malalim na pananampalataya. Kaya itong si Mary, pinili niya ito upang sa ganon, makilala pa niya ng lubusan sa kanyang buhay ang ating Panginoong Yesus. Unfailing faith is putting God first above all. Tandahan mo natin. Lahat ng ating mga ginagawa, kinakailangan ho na ilagay natin
sa kabuuan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng ating Panginoon. And number 2, Mary had an unfailing faith in God because she felt at Jesus' feet to give her burden. Ang lahat po ng kanyang kabigatan ay ating Panginoon. Sabi nga, she felt at Jesus' feet to give her burden. Ano ang sabi nga ng 1 Peter, cast your burden and He cares for you. Lahat po ng ating kabigatan sapagkat ito ay ang Diyos lamang makapagbibigay at makakaibsan ng kabigatan ng ating mga buhay, mga pasanin. When it was reported to Jesus that Lazarus was sick, He delayed His travel for 2 more days until finally Lazarus was dead. Ang pinag-uusapan po natin dito, kung paano ang kwentong ito ay kasama rito ang kamatayan ni Lazaro. Sapagkat ang tatlong magkakapatid na to, si Martha and Mary and Lazarus. At dito, this is to reckon once again in identity, in distinction between Martha and Mary. When Martha came to meet with the Lord, she declared her faith in Jesus as the Messiah. When she called her sister Mary, of course, her faith in the Lord, but in act of worship, she fell at feet of Jesus. Kakaiba. Makita mo ang ginawa. Si Martha, abala, pero ang Panginoon, ang ginagawa niya, lagi siyang nag-worship sa paanan ng Panginoon at nag-ihintay doon sa kanyang pakikinig. Kaya nga, makita natin kung paano na dito, sa mga nangyari sa kanilang kapatid, makita mo rin ang kaugalian ni Martha at ni Maria kung paano pareho silang may alam sa ating Panginoon na siya ang Mesaya. Kaibigan nila ang ating Panginoong Hesus. Silang tatlo, lalong-lalo na yung pamilyang ito. At siyempre, sa kanilang mga buhay na tatlo sila at si Lazarus ang lalaki, tandaan po natin, ang Lazarus na tinutukoy dito, hindi yung pulubing si Lazarus. Ibang Lazaro ito. Ibang Lazarus ang ating pinag-aaralan. Kundi ito ay kapatid ni Martha, ni Mary. Iba po yung pulubing Lazarus na ating nababasa sa ibang sipi. Kaya nga dito, sa John 11, verse 17 and 37, on his arrival, Jesus found Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now, Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews and come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. So, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. So, dito pa lang makita, si Martha ho, when Martha heard that Jesus coming, she went out to meet him. So, lagi itong nagmamadali. Ibig sabihin, si Martha, laging natataranta. Pero itong si Mary, siya, ang sabi niya, Mary stayed at home. And Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brothers would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. So, meron naman pala siyang alam anong sabi niya? Sana kung nandun ka nung may sakit ang aking kapatid, hindi siya namatay. Pero gayon pa man, sabi ni Martha, naniniwala po ako na anuman ang ingin mo ay mangyayari. So, kung titingnan mo ang pananampalataya din ni Martha, mayroon siyang paniniwala. At totoo nga na alam niya na kilala rin niya ang ating Panginoon. Dito, makikita ho natin kung ano ang magkaiba kina Mary mamaya sa ibang verse. Jesus said to her, your brother will rise again. And Martha answered, I know. Sabi niya rin, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. No one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Sabi niya. And ang sabi nga naman sa 37, yes, Lord.
She replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. And after she had said this, she went back and called her sister Mary aside. Sabi nga, pagkatapos nun, pinuntaan niya si Mary at tinawag. And the teacher is here, she said, and he is asking for you. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now, Jesus had not yet entered the village, but was still at the palace, at the place where Martha had met him. When the Jew had been with Mary in the house comforting her, notice how quickly she got up and went out. They followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet. Nakita po natin, si Martha anong ginawa? Nagmamadali, pero itong si Maria, anong ginawa niya? Winworship na naman niya ang Panginoon. She fell. Siya ay nagbigay galang sa Panginoon. She fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Pareho lang ang sinabi. Pero anong ginawa ni Mary? Si Mary, siya ay nagpakumbaba, timukod sa Panginoon na kung saan siya ay nagpatira pa. Ibig sabihin, sinamba niya bilang Panginoon at mayroon siyang puso na siya ay kalmado. Ibig sabihin, in-entrust niya ang lahat sa Kanya, sa ating Panginoon. Samantalang si Martha, sinasabi niya na ang lahat ay alam niya kung sino ang Mesaya, parehas silang nakakakilala sa Mesaya, pero ang kanyang gawa ay hindi angkop doon sa kanyang paniniwala. Hindi ho naka-align sa paniniwala niya na hindi kagaya ni Mary. Kasi nga, siya ay laging natataranta. Kaya kung titingnan natin, sa ating binasa nung una, anong sabi? Sabing pa nga niya, sana kung nandito ka, hindi namatay ang aking kapatid. At sinabi naman ng Panginoon, naniniwala ka ba na ako ang resurrection, ako ang muling pagkabuhay at siya'y mabubuhay. At ako'y naniniwala, kaya lang, Panginoon, sabi niya, sa uling panahon. Pero dito, si Mary, sabi niya, after she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping, and the Jew who had come along with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and troubled. Mayroon pong naramdaman ng Panginoon dito sa pinakita ni Mary. Ano yon? Yung siya rin ho ay nanibugho ang ating Panginoon sapagkat alam niya na ang kanilang kapatid ay mahal nila na si Lazarus. Kaya nga, sabi rito, when Jesus saw her weeping, and the Jew had come along with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and troubled. So, dito po, where have you laid him? He asked. Come and see, Lord. They replied, Jesus wept. Anong ginawa ng Panginoon? Dito ho ang nabanggit na kung saan dito umiyak ang ating Panginoon. At napaka-iksing verse lang, Jesus wept. Ito ho ang ibig sabihin. Yung in verse 35, ano sabi? Umiyak ang ating Panginoon. Then the Jews said, see how he loved him. But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Aba, kaya niyang magpadilat ng mata ng mga bulag, subalit hindi niya kayang buhayin ng kanyang kaibigan. Hindi niya nagawang buhayin. Bakit po nangyari ito? Alam niyo po dito sa kwentong ito, nung abilinan ang ating Panginoon, kung titingnan ninyo sa ating binasa, na alos 4 na kilometro lang ang layo doon sa ginagawang ministry ng Panginoon sa Bethany, kung saan naroroon itong si Lazarus nung siya may karandaman. At may nagpasabi na, Guro, may karandaman po ang iyong kaibigan. Subalit, nagpalipas pa ng 4 na araw ang Panginoon bago niya puntaan. Kaya pagkatapos ng 4 na araw, anong sinabi sa kanyang mga alagad?
sabi niya, babalik tayo doon sa Bethany na kung saan pupunta tayo doon. Ang sabi nga, Lord, sabi niya, hindi ba tinangkakang batuin doon? Bakit ngayon tayo ay babalik doon? Ang isang araw ay nagbabago, sabi ng Panginoon. Kapag ikaw ay lumakad sa araw, hindi ka matitisod. At kapag lumakad ka ng gabi, kumisan ikaw ay matitisod. So, ibig sabihin dito, mayroon ng pagbabago sa isang araw na kung saan na ang Panginoon at ang alam niya, tayo ay pupunta sa ating kaibigan na si Lazarus ay natutulog. Kung natutulog siya, Lord, gagaling siya. Ang sabi ng kanyang mga alagad, pero ano sinabi ng ating Panginoon? Hindi, patay na siya. Salamat at kasama niyo ako rito, sabi niya. Kung hindi, para ipakita ng Panginoon ang kanyang kalwalatihan sa kanyang mga alagad na kung saan upang sila'y maniwala. Kaya dito, makikita po natin na kung papaano itong si Mary, na siya ay pinagkatiwala niyang lahat dito sa ating Panginoon ang kanyang kabigatan. Kaya ang ating Panginoong Yesus, siya ay nanibugho nung makita niya si Mary na siya ay umiiyak. Hindi man siya nagreklamo kagaya ni Martha. Kakaiba po ang pinakita niya. Sabi nga dito na kung saan in verse 33, when Jesus saw Martha weeping and the Jew who had come along with her also weeping, he was deeply moved in the spirit and troubled. John's statement is profound. To gain a deeper understanding of this statement, let's check the version of NLT. Dito sa NLT po sa John 11:33. When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her, a deep anger welled up within, and he was deeply troubled. Kaya nung nakita siya ng mga Hudyo, sabi na, talagang mahal na mahal niya ang kanyang kaibigan. Siya ay umihiyak at siya ay nalulungkot. And sabi nga rito, and John 11:38-40, Jesus was still hungry as he arrived at the tomb and came with a stone rolled across his entrance. Roll to the stones aside, Jesus told them, but Martha, the dead man's sister, protested. Lord, he has been dead for 4 days. The smell will be terrible. And Jesus responded, didn't I tell you that you will see God's glory in you if you believe? Ano po ang pinakita dito ni Martha? Alam niyang Mesaya, pero ano sabi niya? Nagpo-protest siya, Panginoon. Wag na po, mabao na siya, naagnas na siya. 4 na araw na. Hindi ko ba sinabi sa iyo ang sabi ng Panginoon? Didn't I tell you that you will see God's glory if you believe? Kapatid, gusto mo bang makita ang kalwalatian ng Panginoon? Believe to Jesus Christ. At makikita mo kung papaano ang glory ng Panginoon sa buhay mo. Tiyak, mangyayari ito. Huwag kang gumaya kay Martha. Ang gayahin mo ay si Mary. Si Mary, hindi uso ng complain dito. Inayahan niya. Kaya, nung lapitan ng ating Panginoon, si Lazarus, sabi niya, i-roll niyo ang stone. Sige, ang nakatakip na yan, i-roll niyo, buksan niyo. At pagkatapos, ang sinabi niya, Lazarus, come out. Sumigaw ang ating Panginoon at lumabas si Lazarus. Lumabas na parang mami. Kasi yung mga Hudyo, yung kaugalian nila, ang pagbalsamuho natin at pagbalsamo nila ay kakaiba. Mayroon silang spices na nilalagay sa katawan na ibabalo yan. Yung tawag nila dyan, api. Yung parang ano yun para sa yung hindi mabilis na malusaw ang parang may konting yung pinipreserve. At yun ho ay parang ang kanilang formalin, ang pamamaraan nila. Ibabalot nila lahat yan. At nung sumigaw ang ating Panginoong Yesus, lumabas si Lazarus, nakatali. At sabi niya, kalagan niyo siya. Alam niyo ho, sometimes sa atin, kung minsan, kagaya ni Lazarus, ang
pagkalag sa kanya ay pinalaya siya sapagkat siya'y buhay. Ibig sabihin, kung minsan para tayong nakatali sa isang posisyon na tayo ay nasa estado na ng kamatayan. Subalit, mula nang nakilala natin ang ating Panginoon, tayo'y pinalaya niya sa lahat ng mga tumatali na sumpa at tumatali na mga bisyo sa atin. Pero, pilit pa rin nating ibinabalik sa ating sarili. Pinalaya tayo ng Panginoon sapagkat binuhay niya ang ating espiritu na patay na espiritu na nasa atin. Amen. Kaya wag na ho nating balikan yon. Ibig sabihin, kung minsan dito makikita mo, kaya yung burden na nasa sa iyo ay ilagay mo sa paanan ng Panginoon. Alam niyo po, sa mga udyo ay napaka-importante na kapag mayroon kang ginawa na isang pagpapasya at ito ay dinahan mo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba o ginawa mo ito na isang hindi naman tradisyon yung kanilang pamamaraan, kagaya kay Boaz at ni Ruth, kung natatandaan ninyo in the chapter 3 of Ruth na nung natutulog si Boaz na siya ay sinapinan ng tela pagkatapos naiga si Ruth. Pagkagising ni ating gabi ni Boaz, siya nabigla. At ibig sabihin nun, kapag ikaw ay umimbing doon sa paanan ng lalaki nung panahon yon, ikaw ay kanya ng paghahari. So itong si Mary, parang sinasabi niya sa kanyang sarili, ako'y pagmamahari mo na, Panginoon. Ito ang gestures na ginagawa niya sa Panginoong Yesus. Samantalang itong si Martha naman ay nagpo-protest pa. Pareho lang ang pagkakilala nila kay Kristo, subalit hindi pareho ang pakikitungo nila sa kanilang pananampalataya. Kakaiba yung kay Mary. Amen. Kaya nga, ang kailangan nating makita rito kung papaano ang pananampalataya ni Mary at buhong-buho na kanyang buhay ay pinagkatiwala niya sa ating Panginoon. Pinagkatiwala niya na lahat ng kanyang kabuuan na kanyang ginagawa ay inuuna niya ang Panginoong Yesus. Sapagkat alam niya na siya ang Mesaya at alam niya kung gaano kaimportante ang salita ng Diyos sa kanya na natutunan niya. Amen. Kaya kung tayo po ay natututo sa salita ng Diyos, nakikilala rin natin ang ating Panginoon sa kanyang pagkilos sa buhay natin. At nasusubaybayan natin ang ating sarili kapag tayo ay may problema, pagkatapos ikaw ay nanalangin, o kaya naman bagay na kung saan na ito ay dinala mo na sa paanan ng Panginoon, ay nawawalan ka ng kabigatan sa buhay at nagiging komportable ka at nagiging payapa. Kailangan na matuto tayong kagaya ni Mary. Ang sabi ng ating binasa, she fell at Jesus' feet to give her burden. Yung lahat ng bigat. Kaya nga, dito, nakita natin kung papaano ang ating Panginoon na siya rin ay nakisimpatya kay Mary dahil nakita niya kung ano talaga ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya sinagot niya ang kahilingan nila. Bagamat hindi nila iniling na buhayin muli ang ating Panginoon at lubos niyang inalis ang kabigatan ng kanilang kalooban. Amen. Binuhay niya si Lazaro. Kaya kapatid, kung minsan may mga bagay kang pinagkatiwala sa Diyos sa iyong pamamaraan ay hindi mo man alam, tutugunin ng Panginoon na igit pa doon sa iniisip mo, iyan ay mariresolba kung ang lahat ay ipagkatiwala mo sa Panginoon. Amen. Kailangan po ipagkatiwala natin. At kapag pinagkatiwala natin sa Panginoon, wala tayong dapat duda. Hindi dapat mahulog o hindi panginahan ang ating mga pananampalataya. Bagkus, ilagay na natin sa ating sarili na ito'y tinugon na ng Diyos at tutugunin niya. Amen. Kasi kung tayo'y may duda na kagaya ni Martha, ibang usapan na po yun. Subalit,
itong si Mary, mayroon siyang pagtitiwala sa Diyos na ang lahat ng kabigatan na ibinigay sa kanya ay tinugon ng Panginoon. Amen. At bakit kung titingnan ho natin, bakit ang ating Panginoon dito na ating binasa ay mayroong galit na kung saan na sa kanya na sabi dito, basahin ho natin ulit. Then the Jews, dito po. When Jesus saw her weeping and other people wailing with her, and deep anger welled up within, and he was deeply troubled. Alam niyo po, in Greek word, translated deep anger, Jesus was furious. Not to Martha or Mary, kundi doon sa unbelief. Alam niyo po, kung minsan ay nagagalit ang Panginoon doon sa mga unbelief na kung saan na yung utility of His essence and the people in unbelief in light of the reality of the resurrection at that time. Kaya parang mayroong galit ang Panginoon. Alam niyo po na kapag tayo ay mayroong isang problema na hindi natin nilalagay sa ating puso at isip na ito ay nagbubunga ng ating kahirapan, galit ang Panginoon. Yung hindi mo mauunawaan ang kanyang puso na gustong iparating sa iyo. Kaya kapatid, kapag ang isang bagay ay ipinagkatiwala mo sa Diyos, kinakailangan mayroon kang aksyon na ipakita. Kailangan na ito ay kasabay ng iyong pananampalataya, ito ay iyon ang ipamuhay. Sa ganoon, magkaroon ng makatotohanan sa iyong harapan, ang iyong iniingi. Amen. Kasi kapag hindi ka ganito umaksyon, oo, naniniwala ko, pero parang umaasa ka lang na parang nagte-take chance ka lang, basta naniniwala ko ganito. Hindi ho. Kailangan nasa puso mo kung paano mo inilatag sa Panginoon ang iyong bigatin o anumang bagay na yan at pagkatapos ay pinagkatiwala mo sa Diyos, kailangan na alamin mo sa iyong sarili na ang iyong pananampalataya ay siyang umiiral at hindi po yaong bagay na pagdududa. Ang Diyos po, nalulungkot siya kapag may mga namamatay tayo sa kabila ng mga problema o karamdaman na hindi ito nasagot ng kagalingan sa mga Kristiyano. Nalulungkot ang Diyos. Bakit? Dito makikita mo kung papaano, sabi nga, Jesus once more deeply moved, came to them and sabi nga dito, to the tomb, it was a cave with a stone laid across the entrance. Pero bago nangyari, anong pinakita ng ating Panginoon? Ang sabi nga, when Jesus saw a weeping and saw the other people wailing with her, a deep anger welled up at within. Sabi nga. Kaya, kapatid, kapag ikaw ay may problema at pinagkatiwala mo sa Panginoon, totoanin mo na sa buhay mo. Huwag yung iniisip mo na nagdududa ka pa. Sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, makikita po natin, true faith can only be proven through our action. Kailangan ipakita mo. Kailangan ito na sa iyong gawa na ikaw ay totoong naniniwala o nananampalataya. Bakit ko po paulit-ulit na sinasabi ito? Mayroong mga taong sinasabi na sila'y naniniwala, pero sa kabila nun, hindi 100% ang kanilang paniniwala, bagkus mayroong duda sa kanyang puso, mangyayari kaya ito? Ito kaya ay magaganap? O kaya ay matutugunan kaya ang iniiling ko sa Diyos? Kapag ganun ho tayo, para ho tayong isang ipa na sinasabi sa Biblia na kung saan tinatangay ka lang ng hangin na walang laman kung saan ka nais dalhin. Subalit, kung ikaw ay mayroong matibay na paninindigan at pananampalataya at panatag ang kalooban,
na pinagkatiwala mong lahat sa Kanya, gaya ni Mary, lahat ng iniwanan mo sa paanan ni Kristo, tiyak ito'y mangyayari. Amen? Dito, sa third point, makikita po natin ngayon kung papaano si Mary na siya ay totoong nagtiwala ng buo sa ating Panginoon at binigay niya ang kanyang sarili because Mary had unfailing faith in God's because she poured out expensive perfume at Jesus' feet. Anong kaugnayan nito? Dito ang kaugnayan po dito na kung saan she poured out expensive perfume at Jesus' feet na kung saan itong pabangong ito na binuhos niya sa paanan ng ating Panginoon na napakalaga na ito ay ang tinatawag nilang alabaster jar na kung saan na dinala niya ito sa ating Panginoon. At noong panahong yaon, it is almost $20,000 ang alaga nito. Meaning 1 million. A 1-year wages of denary na kung saan ito ay kanyang inalay sa paanan ng ating Panginoon. Dito po makikita natin, in the gospel of Jesus was anointed with oil perfume 3 times. 3 times ang inanoint ang ating Panginoon dito. The first one was in the house of the Pharisee who invited Jesus to the dinner in Luke chapter 7 verse 36 and up to 50. The woman came to Jesus as we wet his feet with her tears. Yung babae na kung saan na binasa niya ang paanan ng ating Panginoon na nilinis at pagkatapos iba naman itong si Mary na sinasabi rito, sabi niya, whipped them with hair and kissed them and poured out alabaster jar of perfume on them. Jesus did not mention his burial, but what the woman did was the forgiveness of her sin. Makikita po natin dito. And the second anointing was in the house of Mary, of Martha, and Lazarus. Ibig sabihin, buhay na dito si Lazarus. Bumalik ang Panginoon doon. At pagkatapos nga, and Mary poured expensive perfume on Jesus' feet and whipped them with her hair, but with no tears. And Judas objected to the perfume being poured of Jesus' feet. Jesus mentioned that Mary had done his anointing and prepared him to burial in John chapter 12 verse 1 and 8. Nakatala rin ho ito. So sa John, Matthew, and Mark, ito ho ay naisulat na magkasabay-sabay na kung saan na ang pagka-anoint sa ating Panginoon ay 3 beses. At maaaring yung 2 beses na gumawa rito ay si Mary na ating pinapaksa sa kasalukuyan. So basahin muna natin ang John chapter 12 verse 1 and 8. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived when Jesus had raised from the dead. Dito, buhay na ho dito si Lazarus. And a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard and expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and whipped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of perfume. Makita po natin na ang pabangong ito ay napaka-importante. At ang mga babae po, ganito po ang ginagawa nila sa mga Hudyo, na kung saan, in the Old Testament nga, ang babae bago siya ikasal ay mayroon siyang alabaster na pabango na ito ay parang ati sa dalawa, na kung saan gagamitin niya ito sa kanyang pagkakasal. Kapag kinasal siya, bubuhulan niya ng pabango ang lalaki na pinapakita niya na siya ay paghahari na ng lalaki. At ang kalahati naman ay sa kanyang burial na kanyang gagamit. Subalit dito, makita mo po na kung papaano ang ginawa ni Mary ay binuos niya sa paanan ng ating Panginoon. So, ang sabi nga dito, in the 6 days, sabi nga, it was worth a year wages, sabi nga dito sa verse 4. But one of these disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him and object, why wasn't his perfume sold to the money given to the poor? It was
worth a year wages. He did not say it because he cared about the poor, but because he was tipped as keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Leave her alone, Jesus said. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Will always have poor among you, but you will not always have me. Hindi naman alam ni Mary na siya ay pagkatapos ng 2 araw, ipapako na ang Panginoon sa krus. Pero hindi naman po niya alam yon. Subalit, ang puso lang ni Mary na maibigay niyang buho ang importante sa kanya na napaka-importante na ito ay inalay niya sa ating Panginoong Yesus sa kanyang paanan. Ibig sabihin, ang kabuuan ng anumang tinetreasure niya na napakalaga sa kanya ay kanya nang ipinagkatiwala o ipinagkalugna sa ating Panginoon. Minsan, tayo kaya, meron pa kaya tayong mga porsyento na hindi pa pinagtatapat o ibinibigay sa Panginoon ang buong buhay natin upang siya ay magamit ng ating Diyos? O mayroon pang reservation na kung saan pwede naman akong paggamit, Pastor, 80%, pero yung 20% sa ano muna yung priority ko. Pero dito makikita mo po kung papaano si Mary, ang kabuuan ng kanyang mga pinag-andahan ay kanya nang ipinagkaloob sa ating Panginoon. Sabi nga, at nung makita ito ni Judas na ang kanilang treasurero, na totoong ito naman ay nangungupit o magnanakaw, anong sinabi niya? Ang sabi niya, bakit sinayang mo ang pabango? Di ba na-anoint ng nauna ang Panginoon ngayon na i-anoint mo na? Aring ganon ang kanyang pagtingin kay Mary na kung saan ang sabi nga dito, kung alam mo ba na ang pabangong yan, kung ibinigay natin sa mga mahihirap, marami sanang nakinabang. Balit, kung babasahin niyo pa po itong talatang ito, tuloy-tuloy ang sabi ng Panginoon, ang mga mahirap ay andyan lang nakasama ninyo, na sila'y mananatiling kasama ninyo. Subalit, hindi ako mananatiling kasama ninyo. Ang sabi ng Panginoon, ayahan niyo siya. Sapagkat ang ginawa ng babaeng ito, bagamat ako ay wala na dito, pinag-uusapan pa rin ang kanyang ginawa sa akin, sabi ng Panginoon. Kapatid, may mga bagay tayong dapat gawin na kung saan anuman ang ating ginagawa ay todo nating ipagkalob sa Panginoon upang sa ganon, darating ang panahon, tayo man ay mawala rito at tayo isang iyemplo na tunay nga ang ating pananampalatay naging matatag sa ating Panginoon. Kung mo ba na ikaw ay dumanas ng kahirapan at pagkatapos ay magbabago na ang iyong pananampalataya o kaya naman ito ay iina na. Ano man ang mangyari sa buhay natin, dapat lahat ng kabuuan ng ating buhay ay pagkatiwala natin sa ating Panginoon. Amen. Parang ayaw nyo. Yung iba lang ata ang may gusto. Makita ninyo kung papaano at kung ano ang pinaka-importanting bagay dito. At sa panahong yun, kapag ito ay ginawa mo sa iyong lalaki na ikakasal, mayroong dowry na sinasabi yung kapag isang dibdib ka sa isang tao, mayroong gagawin na dodobliin niya ang alaga na ibinigay mo sa kanya. Kaya yung halimbawa, ang isang babae, mapapangasawa niya ang lalaki, ugasan niya pa, pagkatapos ay bubuusan niya ng pabango. Ngayon, yung amount na yun, dodobliin pa ng lalaking yun sa kanyang dowry. Kaya yun ay pinag-aandaan ng mga babae noong panahong yun. Subalit, ano ang kanyang ginawa? Ibinuos niyang buo sa ating Panginoon at ipinagkalob niya ito sa ating Panginoong Yesus. Kapatid, tayo kaya, ano ang pwede nating ihambing sa alabaster na pag-aari ni Mary na ito ay
ipagkaloob natin at ihandog sa paanan ng ating Panginoon. Dito, makikita pa rin ho natin, in the third anointing also took place in Bethany at the house of Simon the leper. 2 days before Passover, ito ang sinasabi ko in Mark chapter 14 verse 1 and 9. Matthew 26 verse 1-13. An unnamed woman came with alabaster jar of every expensive perfume made of pure nards. She broke the jar and poured out the perfume of Jesus' head. Dito, hindi lang tinukoy ng mga scholar kung talagang si Mary sa Bethany ito at ang Biblia ho ay hindi sinabing siya, pero ang ginawa niya na isang kaugalian, na sa kanyang karakter, parang siya rin ito na gumawa kay Jesus. Kaya 3 beses na-anoint ang ating Panginoon. This time all disciples were indignant, and what the woman had done again, Jesus said it is a burial, why a woman anointed her on his head. Kaya nga si Judas nagreklamo na rito binuhos mo lang ang pabango na napakamaal sa ulo. Nung una, anong ginawa niya? Nung una, sa paa at ang kanyang buhok na hindi lantad ay pinagkuskus niya, pinaglinis niya. Alam niyo po na may bulong pa dito si Simon the leper nung una Kung alam lang ng Kristong ito na ang babaeng ito ay napakarumi at makasalanan. Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Simon, sabi niya, sa iyong palagay, sino ang higit na pinatawad? Yung may utang na malaki o yung may utang na maliit? Yung may utang pong malaki, sabi niya. Tama ka, sabi niya. Sabi ng Panginoon. Pero tingnan mo ang babaeng ito, sabi niya. Umakyat ako sa iyong tahanan, hindi mo man ako inugasan ng paa at nilinis. Samantalang siya kanina pa, nilinis niya ang aking paa at kinukuskus sa kanyang buhok at inaaligan. Ibig sabihin, ang babaeng tinutukoy niya na pinatawad ng Panginoon, na siya ay kanilang pinag-iisipan pa na alam nila siya ay marumi. Pero makikita po natin sa ating aralin ngayon kung papaano ang isang bagay na hindi natin maibigay sa Panginoon, tayo lamang ang nakakaalam kung ano yon. Kapatid, sa gabing ito, pag-isipan mo kung papaano si Mary, ang pinakamaalaga sa kanya ay kanyang ipinagkaloob sa paanan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag binigay mo sa paanan ng Panginoon yan, ikaw ay nagpapakumbaba, ikaw ay nananampalataya, at sinabi mo na sa iyong sarili, Panginoon, lahat po ng aking alalaanin, lahat po ng kabuuan ng aking buhay, aking ko nang ipinagkakatiwala sa iyo, sa iyong paanan, at inaalay ko na ang aking sarili. Amen. Kung hindi pa po ninyo inaalay ang inyong sarili na 100%, ito ang panahon na ipagkalob ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. Gitlalo kung mayroon mang mga bagay na pinaka-importante sa inyo na hindi ninyo mabitawan. Yan man ay umaalipin sa iyo, kapatid. Yan man ay isang yaman na ginagamit mo parang sa iyong sarili, o kaya naman kasalanan na umaalipin, o bagay na sumpa o bisyo, ipagkatiwala mo at ilagay mo sa paanan ni Kristo. Sa ganoon, ikaw ay makaranas ng isang kapayapaan sa iyong puso. At tiyak, ikaw ay bibigyan naman ng kasagutan ng Panginoon. Kaya nga, in Mark 14 verse 3, while he was in Bethany inclining the table in the home Simon the leper, a woman came with an alabaster jar and very expensive perfume made of pure nards. She broke the jar and poured out the perfume on his head. Ang sabi nga, ito ho ay binuhos sa buhok ng ating Panginoon
at nag-alimuyak ang buong tahanan o ang buong bahay ni Simon the leper ang panahon ngayon. Kaya kapatid, 6 days before the Passover, Mary decided, was Jesus fit with a very expensive perfume? Mary's action shows that she was giving her all Jesus and that she was willing to give up even her wedding plans. Ano man ang kanyang pinag-andaan sa buhay niya, ibinigay niya ang lahat sa ating Panginoon. How much are we willing to give up for Jesus? Luke 14:33, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoon. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. At ang sino mang nagmamahal ng igit sa Panginoon, o bagay man ito, o pamilya man ito, ang sabi ng Panginoon, kung igit ninyong minamahal kaysa sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Asawa man, kapatid man, pamilya man, kung nakakaigit pa rin sila kay Kristo, hindi pa rin tayo karapat-dapat kay Kristo. Tandaan po natin ito. Sapagkat ang ninanais ng Panginoon, kagaya ni Mary, ang pinakamahal na alabaster na pabango ay kanyang binitawan at ipinagkaloob kay Kristo. Tayo kapatid, ano ang mga bagay na pwede mo pang ibigay sa ating Panginoon at ipagkatiwala sa Kanya? Philippians 3:7-8. I was taught these things were valuable, but I considered them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have discarded everything else, counting it all and garbage so that I could gain Christ. Lahat ng bagay na nasa atin, kung ito ay hindi natin pinagbibigay mapuri sa ating Panginoon, consider garbage po yan. Talento man yan, wealth man yan, o bagay na anumang possession na meron ka, kapag yan ay hindi nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos, ang sabi nga ni Pablo, consider na ito ay basura lang, sapagkat ang lahat ay kinakailangan na mailagay natin sa kapurihan lamang ng ating Panginoon. Kabuhayan o bagay na meron ka, kapatid, tandahan mo, kapag yan ay pinagkatiwala mo sa Panginoon, buong buo, wala kang alalahanin sa buhay mo. At ikaw ay komportable sa lahat ng oras at panahon, anumang oras dumating ang ating Diyos. Wala kang iniintindi. At hindi mo sinasabi sa iyo, sarili, ligtas kaya ako kung darating ngayon ang Panginoon? O kaya kung magra-rapture kaya, masasama ako? Hindi mo natatanungin ang sarili mo. Kung ang iyong buong buhay at kung anuman ang pinaka-importante na nasa sayo ay ibinigay mo para sa kapurihan ng Panginoon. Ibig sabihin na ibinigay, gamitin mo sa kapurihan ng Diyos. Paano mo magamit yan? Sa wastong paggamit. Hindi yaong parang nasasayang lamang na walang kabuluhan ang lahat. Kaya kapatid, sa gabing ito, ano pa ang katumbas ng alabaster na hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa Panginoon? Kapag tayo ay nag-communion sa gabing ito, ipagkatiwala mo na kay Kristo. Sa ganoon, mawalan ka ng alalahanin sa buhay mo. Higit sa lahat, mayroon kang katiyakan sa iyong kaligtasan sa gabing ito. Amen. Kaya, the unfailing faith of Mary of Bethany, Mary had unfailing faith because she sat at Jesus' feet to listen to Him. Siya ay nakinig. Pinangalagahan niya ang salita. Pinili niyang mabuti. She felt at Jesus' feet to give her burden. Anuman ang kanyang kabigatan o anumang bagay na alam niyang hindi niya kaya, ay kanyang ipinagkatiwala sa Panginoon.
She poured out the expensive perfume at Jesus' feet, na kung saan dito makikita mo, kapatid, ang anumang bagay na pinaka-importante sa kanya, maging ang kanyang pagpaplano sa kanyang kasalan ay pinagkaloob pa rin sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na iyong ikakasal o tayong lahat sa kalangitan ay si Kristo lamang. Amen. Siya ang ating pag-andahan. Tandahan mo, kapatid. Siya ang ating pakikisamaan. Kaya nga, unfailing faith is giving our all to Jesus. Amen. Ibigay natin ng lahat ang kabuuan sa ating Panginoon. Problema, kagalakan, lahat-lahat na, kapatid. Huwag mo nang isipin pa o mag-atubili ka na ang lahat ay sasabihin mo na saka na lang kapag ako'y may panahon na. Ito na ang panahon na iniingi ng Diyos sa atin upang sa ganoon ang ating pananampalatay lumalim pa na maging masidi kagaya